nila ay walang hahawak sa Fanny. Wala ang pipigil sa lipad na kanyang gagawin. Pero ito yung pinaka-exciting na parte ng labang ito kasi nabanggit mo nga ay itong mga bida kontra sa kontrabida na may similarities din in a sense sa kanilang respective regions, no? Kasi kung dati tawag natin sa Echo ay Echo Express, ang Twisted Minds nabanggit nga ng ating panel, di ba? Twisted Express din naman. Inamin din naman ng mga kaibigan natin dyan sa MENA region, yung mga casters nila na, guess namin medyo malapit sa Echo Express, pero ganun rin eh. Malakas din naman talaga mag-early game yung Twisted Minds. At kung nagtataka kayo kung bakit sinasabi na villain sila, kontrabida, kasi buong season, grabe ang angas ng Twisted Minds maglaro at magsalita sa labas ng laro. Kaya nga inaabangan natin for sure yung early game, unang-una, no? Dito sa ating magiging laban kasi ayan na nga. Pakaaga. 1 minute pa lang. May kamuntikan ng maganap dito sa bandang top lane natin. So, parang sino yung mangangayagpag na early game sa pagitan ng dalawang parang pinamagatang express yung playstyle sa kanilang regions. Nakita natin ngayon yung Liquid Echo. Medyo dahan-dahan pa yung takbo ng laro nila. Hindi pa natin nakikita yung sobrang agresibong invasion at pagkuha ng vision na ginagawa madalas ni Carl TZ. Yeah. Isa sa mga rason kung bakit sila ang naging kampiyon ng MPL Philippines Season 13. Sobrang agresibo niya kumuha ng vision. Hindi ako magugulat kung mamaya, Brigida, na pagkatapos ng siguro sabihin na Everyday answered, di ba? Parang sobrang, ano lang to, stepping stone lang lahat ng ito. Pero na-realize nila, come playoffs, na ay hindi pala. Kinakailangan marunong din tayo mag-adapt kasi yun yung tinuro sa kanila nung Team Falcons nung nakalaban naman nila at natalo nung Grand Finals. So coming into MSC, ang Twisted Minds ay paniguradong in-instill na nila sa utak nila na kailangan lagi tayong prepared, may baon. At katulad na lang netong Fanny, di ba? Ginulat na nila tayo simula pa lang. makita natin kung gagana ba ang Fanny na to. Medyo naghahabol sa XP pero Liquid Echo maganda ang pwesto nila. Maganda rin ang ginagawa ni Sanford dito. Final slash na nga si Troll pero lilipad lang din papasok si Hoda. Nasuzone out na si Sanji pero Minoan Fury ginamit na doon at mukhang masesecure ni Carl TZ yung ating kauna-unahang turtle sabay disengage from both of our teams. Si Carl TZ pa rin ang makakasecure ng unang turtle sa laban. Hoda, nahanap! Sansan duo with the pick-off, nahuli dun si Sanji. Hinanap nila yung kambal. Yung kambal niya. Tapos yung Sansan Duo yung nakahanap. Grabe yung storyline natin May storyline within the storyline. Expected nga talaga kasi madalas si Sanji pumupunta yan sa EXP lane So hinahabol niya yung para sa Liquid Echo yung impostor na Sanji. Yung Sanji na may extra eye. So, kailangan ay isa lang ang Sanji na magwawagi. Pwede pala yun. Pero yung hindi pa natin nakikita naman sa Twisted Minds ay yung kung paano nila napapagana din yung early game na gusto nilang gawin. Dahil surprisingly, kahit hindi usual ang ibigay mo rin kay Sanford, kapag ka nandun na tayo sa mga objectives na mga turtles, sa mga lord, tingnan mo naman yung ginawa niya kanina, di ba? Kinuha niya lahat ng atensyon kahit na Arlot ang hawak-hawak niya. Great call there by Sanford. So parang, kaya ata, isa yun sa mga paboritong picks ng Liquid Echo, pero si Hoda ata, delikado! Nahigop ng duality. Mabubuhay pa yata pero merong lethal ignition kaso na force out doon yung Minoan Fury ni Troll. Kaya naman ang makukuha ay si Sanji. Pero Sanford ay nandito na rin, zinuzone out nila. Pero masesecure pa rin ni Carl TZ at mananakaw yung purple buff dito ni Hoda na napaka-importante by the way. Pero yung last insanity doon, medyo delikado rin. Mabubuhay pa si Troll at mukhang si Sanford ay nandito na rin magre-respo. Makukuha kaya nila yung kill onto Sanji. Mukhang makukuha pa yata pero may flicker out pa namang natitira. Pero may flicker out din kasi si Sanford. At merong Spear of Destruction mula kay Benny Cutie. Goffin nandito na rin at mukhang gusto na nilang pagtulungan ito. Benny Cutie as well. Meron pa namang kableng natitira. Pero si Troll kaya may kukuha kasi tingnan mo yung Feather Dare Strike. Napakasakit na pala pero yung clutch heal ni JP. Maliligtas pa doon si Benny Cutie. Benny Cutie tumatakbo pero si Troll nag-flicker! Ginamit yung first kill. JP naman ata yung next at double kill para sa Twisted Minds. Nakakuha naman ng kapalit doon ang Liquid Echo sa top lane natin pero halata mo na medyo nagkaroon ng pagkababad ng overstay. Kumbaga doon sa naging purple buff or sa jungle ng Twisted Minds na ngayon ay si Sanford na naman ang nangunguna in terms of zoning. Carl TZ for the second time around sa kanya na naman mapapasakamay yung ating turtle pero last insanity na-dodge! Na-dodge doon ni Sanford!
Sanford with the Vengeance Dash! The Grand Finals MVP ng MPL Philippines Season 13, Sanford. Tinutuloy pa niya yung galawang Grand Finals na ginawa niya noong Season 13. Saktong-sakto, sinabi mo na nga, Brigida, yung Vengeance na ginamit. Pero meron ako nanonotice dito. Brigida, ang daming laban. Yun na nga eh. Ito ba yung tatagpo ng mga Express? Ganito pala ang mangyayari. Pero duality Ano? kaysa ano? At umabot pa nga. Ngayon naman si JP ang magiging kapalit kasi medyo nakapaglipad-lipad si Hoda. Pero nonetheless yung Torre nasa kamay ng Echo. At akala natin doon na nagtatapos pero may double kill pa si Sanji. Flicker. Tapos ginamit yung skill para makukuha ng kill. Si Katisi naman dito sa baba. Hanapin yung kill kay Sanji. Oh, meron pa naman siyang last insanity dito pero grabe tinatabihan. Tinatabihan lang kahit nandoon na. Puno na yung metro nung last insanity kasi nga naman makunat na siya. Ngayon naman si Sanford magdadash in with a vengeance na naman and makakakuha siya ng isa pang kill. Tuloy na tuloy ang Express na labanan. express. Express talaga. Kailangan natin bigyan din ng commendation yung Twisted Minds dito. Nakakasabay sila sa galawan ng Liquid Echo pero kada gusto nila makahanap ng panalo sa skirmish, ng punish, biglang merong isang miyembro o dalawang miyembro ng Liquid Echo na hahabol sa laban tapos sila naman makakuha ng kill para siguraduhin na Liquid Echo nga ang nanalo sa skirmish na yun. Kung hindi nga sila hahabol, magiging desidido na lang sila na magpunta sa ibang lane eh. Tama. Na i-make sure nila magiging worthwhile talaga yung bawat moment na merong binubuhusan ng atensyon dito yung Twisted Minds. Pero ngayon nagkakatagpo yung dalawang teams natin sa mid lane. At talagang gustong panghawakan ng Twisted Minds itong mid lane turret nila kasi inuunti na ng Liquid Echo yung kanilang presensya dito sa parte nila ng mapa. Grabe, parang ang tagal ko na nakakita na yung Fanny na may purple buff Ang tagal na, no? Hanggang orange buff lang yung nakuha dito ni Hoda at kaya hindi, Ayaw na nga yata tayo pagsalitain ng mga Express eh. Hindi ko rin na-expect yun eh. Parang yung nasa train station pero hindi ka umabot talaga. Oo. Pero ito, aabutan nila si Saano sa baba at mukhang makukuha agad yung kill. Gusto lang naman niyang mag-transform. Pero hindi siya pinapayagan ng Liquid Echo. Kumonekta pa yung Spear of Destruction. At hinahabol ngayon ni Benny Cutie si Hoda. Maabutan niya pa nga yata at that will be a solo kill pa nga! Benny Cutie! Ang Grand Finals ng M4 World Championship naman, nahanap yung Fanny. Grabe naman yung galawan ni Kuya Benny doon. Na-maximize niya yung blink niya para kahit na medyo nakalayo si Hoda, malapit pa rin para makapag-basic attack pa rin si Benny. Tsaka matapang talaga dito si Benny Cutie. Kahit funny yan, no? Ginamitan niya talaga nung teleport, nung Spear of Destruction. Kaya naman nakita rin nating hindi kumonekta agad yung isang kable na nilapag doon ni Hoda. Parang siya rin mismo, siya yung funny pero siya pa yung nagulat. Pero nakalipad na yung Fanny pero tulog sa ere. Kaya hindi na natama yung yung kable niya. Alam nyo naman, kailangan kasi dala-dalawa para mas mabilis. Pag isa lang. May sound effect pa talaga eh. Pero parang nakalimutan nila na ata ng Twisted Minds. Kung gusto nila ikutin yung mundo ng Liquid Echo, paano mo iikutin ang isang bagyo? Ay. Yun yung pinakamalakas na ikot na sa buong mundo eh. Oo nga eh. Yung bagyo kasi yung nagde-decide saan siya pupunta eh. Exactly. Hindi mo madidiktahan yung bagyo na dito ka eh. Oo, laban-laban, walang bawi. Yung Liquid Echo, laban lang. Twisted Minds, Brigida, feeling ko at this point maghanap na sila ng alternative para makahanap ng paraan na makahabol sila sa laban. Either yung mga sinasabi natin, split push. Kasi sa panahon na to parang ang hirap na maka-pick off na rin para kay Hoda eh. Lagi wala siyang purple buff eh. Makakapitan na lang yata nila ngayon na okay lang, meron tayong Feathered Airstrike, meron tayong X-Borg. So, makakadepensa tayo, tas may magsisplit na Fanny dun sa itaas. Pero Liquid Echo, kahit alam nila yon, syempre, nandito na tayo sa Lord na wala namang magko-contest. So, mabilis ang burst down lang ito at mangyayari na nga yung sinasabi natin na may iwan ang Twisted Minds para tumipensa at tanggalin mo na dun sa checklist nila yung purple buff kasi never na yatang ibibigay ng Liquid Echo yon sa kanila. Sa Liquid Echo, mukhang yung approach nila dito sa game. Guys, tatlo yung major objective sa laban Lord, Turtle, Lord, tas yung purple buff. Si Sanji pa nakakuha, pre. Ako, Kawawa naman.
mawawala na nga sa kamay mo. Kamunti ka na nga napunta pa sa kakampi mo. Pero at least na-secure pa rin ng Twisted nasa Minds. kanila, so- Hindi lang sa tamang hero, pero ay, naku! Naku, cutthroat ginamit doon pero meron ding bloom. Kaya naman buhay pa rin si Benny Cutie at matapang napapasok. Tapos tingnan mo naman yung diversion, nandoon siya sa kabila pero wala namang sumama. Nag-iingat din muna ang Liquid Echo pero magkakaubusan na yata ng outer turrets bago pa dumating yung Lord. Grabe, ang taas na nung heal ni Daddy JP from 0 to 100. Diba? Akala ko, mahulin na talaga si Benny Cutie, pero wow! Oo nga The eh. heal from out of nowhere galing kay JP. Isipin mo, naka-focusing mark pa nga eh, si Daddy JP. Di ba? Oo nga. So, Killer mindset, Florin to eh. pala ang klase ng Express. Ginulat tayo kasi 'di ba inisip natin gugustuhin pa nila ng karagdagang setup pero hindi. Sabi kaya na ng mga kakampi ko 'yan. Oh, ito yung sinabi din natin kanina na yung Liquid Echo maghihintay ng timing nila. Oh, Sanford! Speaking of timing, tinimingan na talaga rito ni Sanford. Bumagsak na si Troll, wala nang pang counter engage dito masyado ang Twisted Minds at mukhang tutumba na nga rin yung isa nilang inhibitor turret. May minions pang kasama ang Liquid Echo pero sabi ni Benny Cutie, disiplina. Disiplina muna guys. Dito muna tayo sa gitna. Ito rin naman sila sa taas. May minion wave papasok dito sa gitna. Twisted Minds. Kailangan nila dumepensa dito or isang torre na lang may iwan sa base nila. Yan mo naman, Torre lang, hindi nila pinapansin si Sanjing dumedepensa. Kaso si Kuvin medyo nawasiwas doon sa parte ng kabilang pader. Si Sano nakabawi doon at nakuha yung kill onto Sanji. Pero Benny Cutie is now unstoppable. At gustong dumepensa ng Twisted Minds pero hindi naman masyadong nararamdaman yung feathered airstrike. Kaso magiging matagumpay pa din sila dahil kahit anong sabihin natin, ito ay isang X-Borg at Farsa. Twisted Minds. Sinubukan nila sumabay sa mga laban na gusto gawin ng Liquid Echo. Sabi rin nila makakasabay kami. Oo. Pero the inevitable happened. Naghanap ng window para makapag-power spike yung Liquid Echo sa pag-invade nila sa purple buff ni Hoda at dahil doon hindi nila nakuha yung rotation na gusto nila para matulungan si Sano. Yep. Kaya naman nakikita rin natin no, yung pagiging patient, yung respeto ng Liquid Echo. Actually, to think na hindi nga natin masyadong na-witness yung paggamit ng Bloom ulti pero naka-fleeting time pa rin dito si JP at magkahanap na nga sila ng engage, diversion pakasok, kaya naman tumumba na si Sano. Si Troll ay gagamit ng Minoan Fury pero may iwasan lang yata ng buong Liquid Echo at maging si Hoda talagang hindi na niya makuha yung tamang lipad na gusto niyang gawin dahil si Benny Cutie makaka-double kill na. Sinalo lang din doon yung Fanny at mukhang wala na silang ibang tinitignan kung hindi yung Torre lang ng kalaban nila at ngayon nakafocus lang doon ang Liquid Echo. Mukhang eto na ang marka ng pagtatapos ng Game 1 ng series ng Liquid Echo versus Twisted.